Ipinanawagan sa Kamara ang agarang pagpapatupad ng suspensyon sa excise tax ng LPG at kerosene. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel? Ayos kasunod na anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng suspensyon ng excise tax para sa LPG at kerosene. Nais ang Kamara na maramdaman agad ng publiko ang epekto ng suspensyon ng excise tax. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action Development o LEAD, iginiit ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo na dapat agarang ipatupad ang polisiya para makatulong sa mga Pilipinong apektado ng mataas sa presyo ng langis. Aabot sa 37 pesos ang maibabawa sa bawat tangke ng liquefied petroleum gas o LPG, habang 5 pesos and 60 centavos naman sa bawat litro ng kerosene dahil sa suspensyon ng excise tax. Pero ayon sa Department of Finance, hindi ito agad maipatutupad dahil hindi nito saklaw ang kasalukuyang inventaryo ng mga oil company. At ang pagbabago sa excise tax ay para lamang sa mga darating na supply ng krudo. Batay sa ulat ng Department of Energy, 600,000 bariles ng crude oil ang nakatakdang pumasok sa Pilipinas sa April 16 hanggang 25. Samantala, bukas din ang lead para pag-usapan ang posibleng pagsuspinde ng 12% value-added tax. Ayon kay Kimbo, handa ang Kamara na pag-aralan ang lahat ng opsyon, ngunit dapat mabusisi itong suriin para matiyak na may tunay na epekto ang pagbaba ng presyo nang hindi lubhang naaapektuhan ang ekonomiya. Kayang gawin ng gobyerno na isuspinde ang buwis kasi hindi lang naman ito yung pinagkukunan ng buwis ng ating pamahalaan. Maraming mga malalaking mga negosyo, malalaking mga negosyante na hindi nagbabayad ng buwis. Baka mas ito yung kailangang habulin ng ating pamahalaan. Sana i-certify as urgent ni Pangulong Marcos ang pagsuspende ng VAT sa petroleum products at ang pagbaba ng VAT sa lahat ng bilihin from 12 to 10%. Ayon naman sa palasyo, hinihintay lang nito ang panukala na manggagaling sa Kongreso para mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na isuspinde ang VAT. Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan sa ngayon ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. Pagtitiyak na Malacanang na dinidinig ng Pangulo ang mga hinaing ng mga nasa sektor ng transportasyon. Ay samantala isinusulong naman ni Representative Brian Poe ang pagpapasa ng Biofuels Act at pag-amyenda sa Waste to Energy Act. Ito ay upang maging handa ang bansa kung sakaling magkaroon muli ng energy emergency. Balik sa iyo, Ice. Maraming salamat, Vel Custodio.